Lily's point of view. Hindi ko akalaing ang simpleng pagpapatingin ko sa doktor ang magiging simula ng mga pangyayaring hindi ko kailanman naisip na mangyayari sa buhay ko. 24 na taong gulang na ako at halos 4 na taon nang nagtuturo sa isang pribadong paaralan. Tahimik lang naman ang buhay ko. Bahay, paaralan, simbahan, at paminsan-minsang lakad kasama ang mga kaibigan. Hindi ako yung tipo ng babae na mahilig gumimik o makipag-date. Marami nang nagtangkang manligaw sa akin noon pero palagi kong tinatanggihan. Hindi dahil sa mataas ang standards ko, kung hindi dahil naniniwala akong darating ang tamang lalaki sa tamang panahon. At kapag dumating yon, gusto kong sa magiging asawa ko lamang ibibigay ang sarili ko. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila unti-unting nagbago ang katawan ko. Madalas akong mapagod kahit wala naman akong mabigat na ginagawa. Hindi regular ang pagkakaroon ng dalaw ko. Madalas sumakit ang ulo ko at kung minsan, bigla na lamang akong nahihilo habang nagtuturo. Paulit-ulit akong pinayuhan ng mga kasamahan ko. Lily, magpatingin ka na. Hindi normal na halos araw-araw kang maputla. Kaya nga, kahit kumain ka parang wala ka pa ring lakas. Nung una ayoko pa sana. Iniisip kong baka stress lang yon. Pero nang halos himatayin ako habang nagsusulat sa whiteboard, wala na akong nagawa kung hindi ang magpa-check up. Kaya nga pagkatapos ng klase dumiretso ako sa Valencia Medical Center. Isa yun sa pinakasikat na ospital sa lungsod, lalo na pagdating sa women's health. Tahimik akong nakaupo sa waiting area habang mahigpit na hawak ang envelope ng laboratory results. Ilang minuto pang lumipas ay lumabas na ang nurse. Miss Lily Santos? Ako po yon. Pwede na po kayong pumasok. Ngumiti ako ng bahagya bago sumunod sa kanya. Sa loob ng consultation room ay nakaupo ang isang babaeng doktor na may kalmadong ngiti. Good afternoon, Lily. Maupo ka. Good afternoon din po, Doc. Kinuha niya ang laboratory results ko at isa-isang sinuri. Tiningnan ko ang mga resulta mo. Hindi naman to nakakaalarma pero malinaw na may hormonal imbalance ka. Yun po ba yung dahilan kung bakit palagi akong pagod? Isa yon sa mga dahilan. Bukod ron hindi rin regular ang menstrual cycle mo. Nakikita rin dito sa laboratory results na kailangan mong itama ang hormonal levels mo bago pa ito magdulot ng mas malaking problema. Nakakatakot po ba yan? Hindi naman. Ang importante lang maagapan habang maaga pa. Napahinga ako ng maluwag. Akala ko po kasi may malubhan na akong sakit. Ngumiti ang doktor habang isinasara ang folder ng laboratory results ko. Hindi naman seryosong kondisyon mo, Lily. Marami na ako naging pasyenteng may hormonal imbalance at karamihan sa kanila naging maayos ang kondisyon pagkatapos nilang sundin ang treatment plan. Ang mahalaga, huwag nating pababayaan habang maaga pa. Akala ko po kasi nung una baka may malubhan na akong sakit. Nitong mga nakaraang buwan kasi halos araw-araw akong pagod. Minsan kahit katatapos ko palang matulog parang gusto ko na lamang humiga ulit. Naiintindihan kong pag-aalala mo. Ganyan talagang nararamdaman ng ilang pasyenteng may hormonal imbalance. Hindi lang pagkapagod ang pwedeng maranasan. Maaari ring maging irregular ang menstrual cycle mo. Pabago-bago ang mood. Madaling mahilo. At kung minsan naman sumasakit ang ulo. Kaya gusto nating maibalik sa normal ang hormone levels mo. Ano po bang kailangan kong gawin? May irerekomenda akong hormonal treatment Hindi to iniinom na gamot. Dito mismo sa clinic, isinasagawa ang procedure at kailangan itong gawin ng trained medical staff. Pagkatapos noon, oobserbahan natin kung papaano tutugon ang katawan mo bago tayo magpasya, kung kailangan mo pa ba ng kasunod na treatment. Procedure po? Akala ko po kasi ordinaryong injection lang. Hindi naman to komplikadong procedure kaya't huwag kang mag-alala. May sarili lang kaming treatment room dahil mas maayos at mas ligtas doon isagawa ang ganitong klase ng hormonal therapy. Karaniwan may ilang minuto lang itinatagal at pagkatapos pwede ka nang umuwi sa parehong araw. Kailangan po bang ma-confine? Hindi na.
Outpatient procedure lang ito. Pagkatapos ng treatment, magpapahinga ka lang ng sandali rito sa klinik para matiyak naming maayos ang pakiramdam mo bago ka pauwiin. O sige po, Dok. Kung yun po ang makakatulong para bumalik sa normal ang pakiramdam ko, susundin ko po ang payo nyo. May isinulat siya sa chart bago muling tumingin sa akin. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman kung may iba ka pa bang gustong itanong. Mas mabuti nang malinaw sa iyong lahat bago tayo magsimula. Doc, may isang bagay lang po talaga akong gustong malaman. O sige, sabihin mo lang. Magkakaroon po ba ito ng epekto sa pagkakaroon ko ng anak balang araw? Kasi gusto ko pong magkaroon ng sariling pamilya kapag dumating ng tamang panahon. Natatakot lang po ako na baka mamaya sa pagpapagamot ko ngayon, magkaroon ng problema pagdating ng panahon. Hindi, Lily. Ang layunin lang ng treatment na ito ay maibalik sa normal ang paggana ng hormones mo. Sa katunayan, mas makakabuti pa ngayon sa reproductive health mo. Hindi natin ito ginagawa para pigilan kang magkaroon ng anak. Ginagawa natin to upang mas maging maayos ang kondisyon ng katawan mo. Salamat naman po. Iyon talagang kinatatakutan ko Normal lang na magtanong ka. Mas gusto kong naiintindihan ng pasyente ang treatment kesa pumapayag lang ng hindi alam kung bakit. May ilan lang din po kasi akong nababasa sa internet kaya't minsan lalo akong natatakot. Isa pa yan sa gusto kong ipaalala sa mga pasyente ko. Hindi naman lahat ng nababasa sa internet naaangkop sa kondisyon mo. Mas mabuting sa doktor ka nagtatanong kaysa mag-alala dahil sa mga nababasa mo. Opo, Dok. May binuksan siyang panibagong pahina ng chart. Magtatanong lang ako ng ilang personal na impormasyon ha. Standard medical history lang ito at lahat ng isasagot mo mananatiling confidential. Sige po. May asawa ka na ba? Wala pa po. May boyfriend ka ba sa kasalukuyan? Wala rin po. Wala pa po akong nagiging boyfriend. Tumango ang doktor at tila hindi naman nagulat. Salamat sa pagsagot. Mahalagang impormasyong yan dahil nakakatulong yon sa pagpili namin ng tamang treatment at sa pagbuo ng medical records. Maya-maya'y may inilabas siyang ilang dokumento mula sa folder. Lily, gusto kong basahin mong mabuti ang consent form na ito. Nakasaad rito ang layunin ng treatment, ang mga posibleng karaniwang side effects, at ang pahintulot mong isagawa ang procedure. Tinanggap ko ang mga papel at isa-isang binasang bawat pahina. Nang matapos ako, ibinigay ko ito sa kanya. O sige, maaari ka nang lumabas. May nurse na susundo sa'yo at siya na magdadala sa'yo sa treatment area. Opo, maraming salamat po. Lumabas ako ng consultation room at naupo sa waiting area. Ilang minuto pang lumipas ay bumukas ng pinto sa kabilang dulo ng hallway. Miss Lily? Ako po. Pakisundan na lang po ako. Mabilis akong sumunod. Dahil unang beses kong sumailalim sa ganitong gamutan, wala akong alam kung anong karaniwang proseso. Ang nasa isip ko lamang ay susundin ko ang mga tagubiling ibibigay ng mga medical staff. Pagdating namin sa treatment area, pinaupo muna niya ako habang may ilang inihahandang kagamitan ng ibang staff. Ma'am, sandali lang po tatawagin din po kayo. O sige po. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit muli ang nurse. Pwede na po tayong magsimula. Tumayo ako at sumunod sa kanya papasok sa silid kung saan isasagawa ang treatment. At sa mga oras na yon, kabadong-kabado ako. 3 linggo nang lumipas mula nang magpunta ako sa Valencia Medical Center. Nung una inakala kong unti-unti nang umeepekto ang hormone treatment na ibinigay sa akin. Nawala ang madalas sa pananakit ng ulo at hindi na rin ako madaling mapagod tulad ng dati. Dahil doon, naging kampante ako na tamang naging desisyon kong magpatingin sa espesyalista sa halip na tiisin lamang ang nararamdaman ko. Ngunit pagpasok ng 3 linggo, may bago na namang pagbabago sa katawan ko. Isang Lunes ng umaga, habang naghahanda ako ng almusal bago pumasok sa paaralan, bigla kong naamoy ang nilulutong pritong itlog. Dati, paborito ko yon. Ngunit ng araw na yun para bang napakalakas ng amoy nito. Napaatras ako't agad tinakpan ng ilong. Ano ba naman to? Mahina akong bulong habang pinapatay ang kalan. Ilang segundo lang ang lumipas, ay mabilis akong tumakbo papunta sa lababo. Hindi ko na napigilan ng pagsusuka.
Matapos kong magmumugay, napaupo ako sa isang silya sa kusina habang hinihintay na humupa ang hilo. Baka naman may nakain lang ako kahapon. Sabi ko sa sarili ko kahit alam kong wala naman akong kinaing kakaiba. Pinilit ko pa ring pumasok sa paaralan. Ayokong umabsent dahil malapit ng quarterly examinations at marami pa kaming kailangang tapusin. Pagdating ko sa faculty room, ay agad akong napansin ng kasamahan kong si Karen. "Lily, maaga kang dumating ah, pero bakit parang ang putla mo yata ngayon?" Tanong nito habang inilalapag ang dala niya mga test papers sa mesa. Ngumiti ako ng tipid. "Huwag mo nga akong takutin, baka dahil hindi lang ako masyadong nakatulog kagabi." "Sigurado ka ba? Hindi ganyan ang mukha ng taong kulang lang sa tulog. Para bang may sakit ka?" "Kanina nga Ate Karen, 2 beses akong nagsuka sa bahay." Agad siyang napatingin sa akin. "Nagsuka? Simula kailan?" "Ngayong umaga lang. Akala ko nga may nakain akong panis, pero pareho naman kami ng kinain ng kapatid ko kagabi. Siya naman okay lang." "Hindi ba masakit ang tiyan mo?" "Hindi." "May lagnat ka ba?" "Wala rin." "Tapos nahihilo ka?" "Oo, parang umiikot ang paningin ko paminsan-minsan eh. Akala ko nga epekto pa rin yun ng hormone treatment na ginawa sa akin." Sandaling natahimik si Karen bago siya muling nagsalita. "Lily, may follow-up check-up ka ba pagkatapos nun? May sinabi yung doktor na bumalik ako kapag may naramdaman akong kakaiba." "Oh, hindi ba kakaibang nararamdaman mo ngayon? Huwag kang mag-alala, baka mamaya okay na ulit ako." "Kilala kita. Ikaw yung klase ng tao na nagtitiis hanggang sa hindi na talaga kaya. Huwag mong hintayin himatayin ka bago ka bumalik sa ospital." "Hindi naman siguro ko aabot sa ganun. Mas mabuti ng sigurado. Pagkatapos ng klase mo, dumiretso ka na ron, ha?" "O sige, susundin ko ang payo mo." Hindi niya na ako kinulit, ngunit ilang ulit niya akong sinilip buong umaga. Habang nagtuturo ako ng Filipino sa grade 6, ay 2 beses akong napahinto para uminom ng tubig. Napansin yun ng mga estudyante ko. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ng isa sa kanila. "Okay lang ako, medyo nahihilo lang. Ituloy lang natin ang discussion." "Ma'am, gusto niyo po bang tawagin namin ng school nurse?" Napangiti ako sa pag-aalala ng mga bata. "Hindi na, maraming salamat sa pag-aalala niyo ah. Tapusin lang natin ang lesson para hindi tayo mahuli sa schedule." Hindi ko ipinahalata ngunit habang nagsasalita ako sa harap ng klase, pakiramdam ko unti-unting bumibigat ang ulo ko. Pagsapit ng tanghali, hindi ko na nagawang ubusin ang baon kong pagkain. 2 subo pa lamang ay muli kong naamoy ang ulam at parang sumama na naman ang sikmura ko. "Lily!" Napalingon ako kay Karen na naupo sa tabi ko. "Hindi ka pa rin kumakain?" "Wala akong gana eh." "Tara, ihahatid na nga kita sa ospital pagkatapos ng klase. Ayoko nang mag-commute kang mag-isa." "Wag na, nakakahiya naman." "Wala kang dapat ikahiya. Mas kampante akong may kasama ka." "O sige na nga." Bandang 4:00 ng hapon, nakarating kami sa Valencia Medical Center. Lumapit ako sa reception. "Good afternoon po." Ngumiti ang receptionist. "Good afternoon ma'am. Ano pong maitutulong namin?" "Bumalik po sana ako para sa follow-up check-up. 3 linggo na po kasi ang nakalipas mula ng hormone treatment ko." "May nararamdaman po ba kayo ngayon?" "Opo, madalas po akong nahihilot nagsusuka." "Kayo po ba si Lily Santos?" "Opo." May ilang beses siyang nag-type sa computer bago tumingin muli sa akin. "Nakita ko na po yung record nyo. Sandali lang po tatawagin namin ang doktor." "Salamat po." Habang naghihintay kami ay mahina akong nagsalita kay Karen. Pakiramdam ko tuloy pinapalaki lang natin ang bagay. Tinapik niya ang kamay ko. Mas mabuti nang makasiguro. Kung simpleng side effect lang ito ay di mabuti. Pero kung may iba pang dahilan, mas maagang malalaman. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang isang nurse. "Miss Lily Santos?" Tumayo ako agad. "Ako po yun." "Ma'am, alin na po kayo? Hinihintay na po kayo ng doktor." Huminga ko ng malalim bago sumunod sa kanya. Habang si Karen naman, naiwan muna sa waiting area. Makalipas ang ilang minuto,
Nakaupo ako sa consultation room habang hinihintay ang resulta ng ikalawang pagsusuri. Sa isip ko, simpleng laboratory error lamang ang nangyari. Yun lang ang paliwanag na pumapasok sa isip ko dahil wala naman akong naging relasyon sa kahit na sino. Ilang minuto pang lumipas ay bumukas ang pinto. Pumasok ang nurse na may hawak na bagong laboratory reports. Iniabot niya yun sa doktor bago tahimik na lumabas muli ng silid. Mabagal na binasa ng doktor ang bawat detalye. Napansin kong seryoso ang ekspresyon niya, kaya hindi ko maiwasang kabahan. Dok, ganun pa rin po bang lumalabas? Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng mesa bago siya humarap sa akin. Lily, inulit namin ang pagsusuri para makasiguro tayo. Hindi lang iisang test ang ginawa ng laboratory. Nag-request rin ako ng blood test para mas accurate ang resulta. Ganun pa rin ang naging findings. Ang dalawang laboratory test ay parehong nagsasabing buntis ka. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako agad nakapagsalita. Dok, hindi ko po talaga maintindihan. Kanina pa po natin pinag-uusapan to. Sinabi ko na po sa inyo ang buong medical history ko. Wala po akong tinatago. Alam ko, at wala rin akong nakikitang dahilan para isipin na nagsisinungaling ka. Bilang doktor, kailangan kong seryosohin ang sinasabi mo. Kung ganun po, paano nangyari to? Paano ako mabubuntis? Virgin po ako. Iyan din ang gusto naming malaman. Tumayo ang doktor at muling tinawag ang nurse. Pakitawag si Dr. Dizon at ang nursing supervisor. Kailangan naming i-review ang medical records ni Miss Lily Santos. Opo, doktor. Hindi nagtagal ay dumating ang doktor na unang tumingin sa akin 3 linggo nang nakalipas. Pagpasok niya sa consultation room, ay agad niya akong nakilala. Lily, bumalik ka na pala. Anong nangyari? Ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang sitwasyon. Tahimik namang nakinig ang doktora habang binabasa ang laboratory results. Ilang beses na natin kinumpirma ang pregnancy test? Tanong niya. 2 beses na ang urine test at may quantitative blood test na rin. Sagot ni Dr. Reyes. Kumunot ang noo ng doktora. Hindi ito tugma sa medical history niya. Opo, sagot ko. Nung una pa lang po sinabi ko na sa inyo na wala akong naging sexual relationship. Naalala kong consultation natin. Nakasaad din yan sa records mo. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa loob ng silid. Pagkatapos ay nagsalita ang nursing supervisor. Doktora, baka kailangan nating i-review ang buong chart niya noong araw ng treatment. Yan nga rin ang iniisip ko Pakikuhang medical chart, mga procedure logs at lahat ng records nung araw na narito si Miss Lily. Lumabas ang nursing supervisor kasama ang isa pang staff. Halos 20 minuto ang lumipas bago sila bumalik na may dalang makapal na folder. Isa-isang binuksan ng mga doktor ang mga dokumento. Seryoso silang nagbabasa habang paminsan-minsan nagtatanong sa isa't isa. Anong oras siya dumating? Anong treatment ang nakarecord? Sinong nurse na nag-assist, ha? Sinong doktor na nasa procedure room nung araw na yon? Hindi ko na maintindihan ang pinag-uusapan nila. Pero ramdam kong seryoso ang bawat isa. Makalipas ang ilang minuto, biglang nagsalita ang nursing supervisor. Doktora, may hindi po nagtutugma Anong nakita mo? Ibang procedure ang naka-encode sa treatment log kumpara sa ipinapaliwanag sa consultation notes. Kumunot ang noon ni Dr. Dizon. Ipakita mo nga sa akin. Iniabot ng supervisor ang folder. Seryoso na binasa ng doktor ang dokumento bago siya napabuntong hininga. Pakikuhang records ng fertility unit nung araw ding yon. Agad na tumango ang supervisor. Opo. Lumipas pang ilang minuto bago may isa pang empleyado ang nagmamadaling pumasok sa opisina. May dala rin tong panibagong folder. Doktora, eto na pong records na pinapahanap nyo. Binuksan nilang folder at nagsimulang ikumpara ang mga oras, pangalan ng mga pasyente at procedure logs. Isa sa mga doktor ang biglang nagsalita. May pasyente pala tayong nakaschedule noon Kapangalan niya? Lily Cruz. Mabagal na basa ni Dr. Dizon. Napatingin ang lahat sa isa't isa. Ilang dokumento pa ang kanilang sinuri bago muling nagsalita ang laboratory supervisor. Doktora, may embryo transfer na nakarecord sa fertility unit sa parehong oras na nasa treatment area, si Miss Lily Santos. Napalunok ang lahat ng nasa silid.
Huminga ng malalim si Dr. Dizon bago niya isinara ang folder. Pakikuha ang chain of custody records ng embryo at ang donor file. Mabilis na tumalima ang mga staff. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik silang may dalang isa pang sealed file. Matagal niyang binasa ang unang pahina bago siya nagsalita. Nakasaad dito na ang embryo ay nakalaan para sa isang surrogate mother na si Lily Cruz. Nakalagay rin dito ang intended father. Tumingin siya sa dalawang doktor bago dahan-dahang binigkas ang pangalang nakasulat sa records. Nathan Valencia, ang may-ari ng ospital na ito. Isinara niya ang folder at maingat itong inilapag sa mesa. Kailangan muna nating ipaalam to sa medical director at sa legal affairs department. Pagkatapos nun ay kailangan rin nating ipaalam ang nangyari kay Mr. Nathan Valencia dahil siyang intended parent na nakalagay sa fertility records. Nanatiling tahimik ang buong silid matapos magsalita si Dr. Dizon. Wala ni isa sa mga naroroon ang agad na nagsalita na para bang bawat isa sinusubukang tiyakin na tama ang kanilang nabasa sa mga dokumentong nasa harapan nila. Lily, may kailangan kaming ipaalam sa iyo. Hindi to madaling sabihin pero may nakita kaming hindi pagkakatugma sa mga records na kailangan naming ipaliwanag. Naramdaman kong nanlamig ang mga palad ko. Ano pong ibig ninyong sabihin, Dok? Base sa mga dokumentong na-review namin, may matibay na indikasyon na ang embryo na na-transfer sa iyo hindi bahagi ng hormone treatment na ipinunta mo rito. Nakalaan sana ito para sa fertility program ng isa pang pasyente. Parang biglang tumigil ang pag-andar ng isip ko. Hindi ko agad naunawaan ang mga salitang narinig ko. Napakurap ako ng ilang beses habang nakatitig lamang sa kanya. Sandali lang po. Mahina akong sabi. Ano pong ibig ninyong sabihin? Embryo? Hindi ko po kayo maintindihan. Nagkatinginan muna ang dalawang doktor bago muling nagsalita si Dr. Dizon. Alam kong napakahirap nitong tanggapin, pero yun ang lumalabas sa paunang review ng records eh. May nangyaring seryosong pagkakamali na kasalukuyan pa naming iniimbestigahan. Unti-unti kong naramdaman ang panlalamig ng buo kong katawan. Hindi pwede. Napailing ako habang kusang tumutulo ang mga luha ko. Hormone treatment lang pong ipinunta ko rito. Yun lang ang sinabi sa akin. Hindi ko po alam ang sinasabi niyong embryo. Nanginginig na ang boses ko. Kung totoo pong sinasabi niyo, kaninong embryo nasa tiyan ko? Muling sumulyap si Dr. Dizon sa mga dokumentong nasa mesa bago siya tumingin sa akin. Nakasaad sa fertility records ang pangalan ng intended parent. Huminto siya sandali bago malinaw na binigkas ang pangalan. Kay Nathan Valencia, ang may-ari ng ospital na ito at ang CEO. Para akong nabingi dahil hindi ko kilala ang pangalang yon. Paulit-ulit lamang itong umaalingaw-ngaw sa isip ko habang pilit kong inuunawa ang lahat ng narinig ko. Nanatili akong nakaupo, tulala at walang masabi. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang akala kong simpleng follow-up check-up lang ang ipinunta ko sa ospital. Ngayon, sinasabi nilang may batang nabubuo sa sinapupunan ko na hindi ko man lang alam kung paano napunta ron. Isang linggo nang lumipas mula nang sabihin sa akin ng mga doktor ang naging resulta ng kanilang investigasyon. Hanggang ngayon hindi pa rin tuluyang nagsisingkin sa akin ang lahat ng nangyari. Sa loob ng 7 araw, ilang beses akong tinawagan ng Valencia Medical Center upang kamustahin ang kalagayan ko. At ipaalalang, may nakatakda kaming meeting sa araw na yon. Sinabi nilang nais nilang pag-usapan ang resulta ng kanilang internal investigation at ang mga susunod na hakbang na balak nilang gawin. Maaga akong dumating sa ospital. Kasama ko si Karen na nagpumilit na samahan ako. Sigurado ka bang kaya mo to? Mahina niyang tanong habang nakaupo kami sa waiting area. Hindi ko rin alam kung kaya ko, pero kailangan kong marinig ang sasabihin nila. Hindi pwedeng habang buhay nilang akong manghuhula kung ano talagang katangahan nilang nangyari. Kung gusto mo, sasama ako sa loob. Mas gusto kong ako munang makipag-usap. Kapag kailangan kita, tatawagin na lang kita. O sige, pero nandito lang ako ha. Nginitian ko siya bago ako tumayo nang tawagin ng sekretary ang pangalan ko. Miss Lily Santos, maaari na po kayong pumasok.
Mabilis akong sumunod. Pagbukas ko ng conference room ay nadatnan ko sila Dr. Dizon, Dr. Reyes, ang nursing supervisor at 2 taong ipinakilala bilang katawan ng medical director at legal affairs department ng ospital. Tumayo silang lahat nang makita ko. "Magandang umaga, Miss Santos." Magalang na bati ng lalaking nasa gitna. "Ako si Attorney Manuel Cruz mula sa Legal Affairs Department. Una sa lahat, maraming salamat sa pagdalo." Umupo ako sa bakanting silya. "Ano pong gusto niyong pag-usapan?" Nagkatinginan muna mga nasa mesa bago nagsalita si Dr. Dizon. "Lily, natapos na ang paunang internal investigation. Hindi pa man to pinal, pero malinaw na may nangyaring seryosong pagkakamali sa proseso nung araw na narito ka." Nanatili akong nakikinig. "Sa ngalan ng Valencia Medical Center, humihingi kami ng taus-pusong paumanhin sa lahat ng nangyari." Tumangulang ako. Ipinagpatuloy ng abogado ang pagsasalita. "Nauunawaan naming walang salitang makakapagpapawi sa bigat ng sitwasyong kinasasangkutan mo ngayon. Gayunpaman, bilang institusyon, may pananagutan kaming tugunan ng naging epekto nito." May inilapag siyang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. "Naghanda ang ospital ng financial compensation para sa'yo. Bukod rito, sasagutin din namin ang lahat ng medical expenses na may kaugnayan sa iyong pagbubuntis. Kung kinakailangan mo ng counseling, regular na check-ups o iba pang suporta, kami rin ang sasagot." Matalim kong tiningnan ng sobre. Hindi ko to ginalaw. "Magkano po yan?" Mahinahon kong tanong. "Hindi mahalaga ang eksaktong halaga sa ngayon," sagot ng abogado. "Ang mahalaga ay nais naming ipakita na handa kaming akuin ang aming responsibilidad." "Attorney, maaari ba akong magtanong?" "Siyempre." "Kapag tinanggap ko bang perang yan, masasagot na ba ang lahat ng tanong ko?" Natahimik ang buong silid. Muling nagsalita ang abogado. "Hindi po. Ang kompensasyon ay hiwalay sa investigasyon." "Malalaman ko na ba kung bakit nangyari ito?" "Ipinagpapatuloy pa rin namin ang mas malalim na review." "Sinong mananagot?" "Kapag natapos ang proseso, magkakaroon ng kaukulang aksyon." "At pagkatapos nun?" Sandaling natigilan ng abogado. "Hindi ko po alam kung anong tinutukoy nyo." "Hindi perang ipinunta ko rito." Napatingin silang lahat sa akin. "Hormone treatment ang ipinunta ko rito. Umuwi akong walang alam na may nangyaring mali. Pagkaraan ng 3 linggo nalaman kong buntis ako. Pagkatapos sinasabi niyo sa akin na may embryo na transfer sa akin nang hindi ko nalalaman." Nanginginig ang boses ko ngunit pinilit kong maging kalmado. "Sa loob ng 1 linggo halos hindi ako makatulog kakaisip kung paano nangyari yun. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos matanggap ang sitwasyon." Nahihiyang yumuko si Dr. Dizon. Tumingin ako sa brown envelope. "Hindi ko kailangan ng perang yan." Nagulat ang abogado. "Miss Santos." "Hindi po perang kailangan ko." Mahigpit kong pinagpatong ang 2 kamay ko sa kandungan. "Ang kailangan ko buong katotohanan. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari nung araw na narito ako. Gusto kong malaman kung paano nangyari ang pagkakamaling ito at kung anong susunod na mangyayari sa batang dinadala ko." Walang nagsalita sa kanila. Maya-maya, si Dr. Dizon ang bumasag sa katahimikan. "Nauunawaan namin ang nararamdaman mo. Ipagpapatuloy namin ang investigasyon at sisiguraduhin naming magiging malinaw sa iyo ang bawat hakbang." Tumayo ako ng padabog. "Kapag handa na kayong sabihin ang buong katotohanan, saka kayo bumalik sa akin." Iniwan ko ang brown envelope sa ibabaw ng mesa bago ako tahimik na lumabas ng conference room. Paglabas ko, agad akong sinalubong ni Karen. "O, kamusta? Ano nangyari?" Humingi lang sila ng tawad. "O tapos?" "Inalok nila ako ng malaking kabayaran." "Tinanggap mo ba?" "Hindi." "Bakit?" "Kung pera lang ang kukunin ko, uuwi akong maraming hawak na pera pero ganun pa rin ang dami ng tanong sa isip ko. Ano? Tatanggapin ko na lang na buntis ako? Tapos ano nang mangyayari sa akin? Hindi porket CEO ang nakabuntis sa akin, ganun na lang yun." Hindi na siya nagsalita. Mabilis kaming naglakad palabas ng ospital.
Nathan's point of view. Nakaupo ako sa loob ng pribadong conference room ng Valencia Medical Center. Habang nakatingin sa makapal na folder na inilapag sa harap ko, hindi ko pa rin magawang buksan yun. Sa loob ng maraming taon, maayos ang naging takbo ng ospital na itinayo ng pamilya namin. May mahigpit kaming mga proseso at malinaw na mga patakaran sa bawat departamento. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na isang tawag lang nagpabago sa lahat. Mr. Valencia, napatingin ako kay Attorney Cruz. Nandito na po ang lahat ng records ng hiniling nyo. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Isa-isang dumaan sa harap ko ang mga dokumentong naglalaman ng resulta ng internal investigation. Pagkatapos ng ilang minuto ay isinara ko ang folder. Iisa lang ang gusto kong malinawan. Sabi ko, paano nangyari to? Nagkatinginan sila Dr. Dizon at ang nursing supervisor. Si Dr. Dizon ang unang nagsalita. Base sa unang investigasyon, ang pasyenteng nakatakdang sumailalim sa surrogacy procedure ng araw na yun ay si Lily Cruz. Yun ang pangalan ng babaeng inirekomenda ng agency. Dagdag ko. Subalit hindi siya nakarating sa ospital. Kumunot ang noo ko. Hindi nakarating? Opo. Bakit hindi agad ako inabisuhan? Sa mga nakalap naming impormasyon, umatras na pala siya ilang oras bago ang nakatakdang procedure. May dahilan ba siya? May personal daw pong dahilan Hindi na siya nagpatuloy. Ipinikit ko sandali ang mga mata ko. Kung umatras siya, ibig sabihin, wala sanang dapat magpapatuloy sa nakatakdang proseso. At mukhang nagkamali sila dahil parehas Lily ang pangalan ng dalawa. At ang babaeng nagdadala ngayon ng bata ay si Lily Santos. Hindi ko kilala ang pangalang yun. Wala akong anumang koneksyon sa kanya. Isang ordinaryong pasyente lang siyang nagtungo sa ospital para sa sarili niyang gamutan. Ngunit ngayon, nadamay siya sa isang sitwasyong hindi niya pinili. Anong kalagayan niya? Tanong ko. Patuloy po naming minomonitor ang pagbubuntis niya. Stable ang kondisyon niya. Pero natural lang na nahihirapan siyang tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi ako agad nakapagsalita. May mga desisyong ginagawang isang tao para sa sarili niyang kinabukasan. May mga pangyayaring hindi niya kailanman pinili. Tumayo ako mula sa kinauupuan. Gusto ko siya makausap. Nakausap na po namin siya, sagot ni Attorney Cruz. Nagkaroon na rin ng meeting tungkol sa resulta ng investigasyon. At anong sinabi niya? Inalok namin siya ng kompensasyon. Tinanggap pa niya? Umiling ang abogado. Hindi po. Bakit? Sinabi niyang hindi perang kailangan niya. Ang gusto niya ay malaman ang buong katotohanan kung paano nangyari yun. Kung bakit nangyari sa kanya yun. Makikipagkita ako sa kanya. Nagkatinginan ang mga nasa silid. Mr. Valencia, kung nais niyo maaari muna naming ihanda ang... Umiling ako. Hindi na kailangan. Hindi sapat ang paghingi ng tawad ng ospital. Bahagi rin ako ng sitwasyong ito. Karapatan niyang marinig ang sasabihin ko ng personal. Kinabukasan ay muli akong bumalik sa Valencia Medical Center. Ayon sa schedule na ibinigay sa akin, naroroon si Lily para sa prenatal check-up. Habang hinihintay ko siya sa pribadong lounge ng ospital, paulit-ulit kong iniisip kung papaano kong sisimulan ang pag-uusap naming dalawa. Walang tamang salitang makakapagpagaan sa nangyari. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto. Naunang pumasok si Dr. Dizon. Mr. Valencia, dumating na po si Miss Lily Santos. Papasukin niyo siya. Makalipas ang ilang segundo, bumukas muli ang pinto. Isang simpleng babae ang dahan-dahang pumasok. Halatang kinakabahan siya. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin. Ako po si Lily. Tumayo ako. Nathan Valencia. Ilang segundo kaming nagkatitigan at siya ang unang nag-iwas ng tingin. Marahan siyang umupo at ako naman naupo sa tapat niya. Hindi ko agad alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Sa huli, ang pinili ko ay ang pinakasimpleng katotohanan. Lily, gusto ko lang humingi ng paumanhin. Napatingin siya sa akin. Alam kong hindi ikaw ang may kagagawa ng nangyari. Dugtong ko.
At alam ko ring wala rin akong direktang kinalaman sa pagkakamaling naganap. Pero ang katotohanan ay pareho tayong naaapektuhan nito. Hindi ko mababago ang nangyari, pero may kaya akong gawin mula ngayon. Ano po yun? Habang dinadala mo ang batang yan, hindi kita pababayaan. Sasagutin ko ang lahat ng kailangan mo. Mula sa check-up, gamot, pagkain, tirahan kung kinakailangan. Sisiguraduhin kong ligtas kayong dalawa. Matagal niya akong tinitigan bago siya nagsalita. Bakit? Dahil biologically, anak ko ang batang dinadala mo. May itatanong po sana ako. Ano yun? Bakit po ba kayo naghahanap ng surrogate? Hindi ako agad sumagot. Hindi dahil ayokong sabihin ng totoo. Kung hindi dahil yun ang tanong na ilang beses ko na ring tinatanong sa sarili ko. Matagal ko nang pinag-isipan ng desisyong yun. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng anak. Pangarap ko yung maging ama balang araw. Pero bakit hindi na lang po kayo mag-asawa? Mapait akong napangiti. Magkaibang pagkakaroon ng anak at ang pagpapakasal. Kumunot ang noo niya na para bang nagtataka sa sinabi ko. Naniniwala akong ang pag-aasawa hindi dapat minamadali. Hindi rin dapat ginagawa dahil lang gusto mong magkaroon ng anak. Kung mag-aasawa ako balang araw, gusto kong mangyari yun dahil mahal ko ang babaeng pakakasalan ko. At nung panahong yun, wala akong taong gusto kong pakasalan. Tapos gusto nyo pa rin magkaroon ng anak? Oo, basta ayoko ng asawa. Anak ang kailangan ko at masaya na ako ron. Mariin siyang napabuntong hininga. Hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Huwag ka mag-alala dahil hindi mo ito haharapin ng mag-isa. Mabuti naman kung ganon dahil talagang hindi ko alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Anya sabay buga ng hangin. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Lily's Point of View. 3 araw nang lumipas mula nang makausap ko si Nathan Valencia sa Valencia Medical Center. Sa loob ng 3 araw na yon, ay ilang ulit kaming nagkaroon ng maiksing pag-uusap sa cellphone upang pag-usapan ng mga susunod na hakbang tungkol sa pagbubuntis ko. Ipinaliwanag niya na mas magiging maayos kung pansamantala muna akong maninirahan sa bahay niya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng ospital at regular na minomonitor ng mga doktor ang kalagayan ko. Nung una, tumanggi ako dahil pakiramdam ko sapat na ang gulong na idulot ng nangyari sa aming dalawa. Ngunit ipinaliwanag niyang hindi niya yun ginagawa upang kontrolin ang buhay ko. Ang gusto lang niya, makatiyak na magiging maayos ang kalagayan ng batang biologically ay anak niya. At hindi rin ako mahihirapan sa mga check-up na halos sa Valencia Medical Center isasagawa. Kaya nang sumapit ang Sabado ng umaga, ay dumating ang driver na ipinadala niya upang sunduin ako. Nakatanaw ako sa bintana ng sasakyan habang papalapit kami sa Valencia Mansion. Nang bumukas ang malaking bakal na gate ay hindi ko napigilang mapatingin sa malawak na bakuran. Mahaba ang driveway na napapalibutan ng mga puno at halamang maayos ang pagkakaayos. Sa dulo nito ay nakatayo ang isang malaking bahay na 3 palapag ang taas. Hindi yun katulad ng mga mansyong nakikita ko lamang sa telebisyon dahil mas simple ang disenyo nito. Ngunit halatang napakamahal ng bawat materyales na ginamit. Ma'am Lily, narito na po tayo. Magalang na sabi ng driver matapos ihinto ang sasakyan. Salamat po. Sagot ko bago dahan-dahang bumaba. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ng isang may edad na babae na nakasuot ng maayos na uniforme. Magandang umaga po, Ma'am Lily. Ako po si Aling Rosa, ang head housekeeper. Ipinaghanda na po namin kayo ng kwarto eh. Kung may kailangan po kayo, wag po kayong mahihiyang sabihin sa amin. Naku, salamat po. Wag niyo na po akong tawaging ma'am. Lily na lang po. Ngumiti siya ngunit bahagyang umiling. Pasensya na po pero iyon ang bilin ni Sir Nathan eh. Gagawin po namin ang lahat para maging komportable kayo rito. Hindi na ako nakipagtalo. Sumunod na lamang ako sa kanya habang inaakyat namin ang malawak na hagdan patungo sa 2 palapag.
Pagkabukas ng pinto ng silid ay natigilan ako. Mas malaki pa ang kwartong yon kesa sa buong inuupahan kong apartment. May malaking kama, sariling banyo, at walk-in closet. Sa gilid ng bintana ay may maliit na mesa at bookshelf, habang tanaw mula roon ang hardin sa likuran ng bahay. Hindi po ba masyadong malaki ang kwartong to para sa akin? Hindi ko napigilang itanong. Si Sir Nathan pong pumili ng silid na ito eh. Mas malapit daw po kasi ito sa elevator. At mas madali kayong makabababa kung kailangan niyong pumunta sa ospital. Tumango na lamang ako. Nang maiwan akong mag-isa'y inilapag ko ang maliit kong bag sa kama at tahimik na naupo. Hindi pa rin ako sanay sa ideyang pansamantala akong titira sa bahay ng isang taong ilang araw pa lamang ang nakalipas ay hindi ko man lang kilala. Kinabukasan ay maaga akong nagising gaya ng nakasanayan ko. Dahil linggo't wala akong pasok, naisip kong tumulong man lang sa paghahanda ng almusal. Pagdating ko sa kusina, ay kukuha pa lamang ako ng plato nang biglang lumapit ang isa sa mga kasambahay. Ma'am Lily, kami na pong bahala. Maglalabas lang naman po ako ng plato. Hindi na ninyo kailangan gawin pati yun. Pasensya na po pero may bilin po si Sir Nathan na huwag kayong magbubuhat o gagawa ng anumang pwedeng kami na ang gumawa. Napangiti ako ng alanganin. Hindi naman po mabigat ang plato. Alam po namin, pero gusto po naming masunod ang bilin niya. Makalipas ang ilang minuto ay sinubukan kong dalhin ang sarili kong tasa papunta sa lababo matapos kong magkape. Ngunit muli akong naunahan ng isa pang kasambahay. Ako na po dyan. Huwag na, isang tasa lang naman to eh. Hayaan niyo na po kami, trabaho po namin to. Napabuntong hininga na lamang ako. Kung ganito ang mangyayari araw-araw, baka malimutan ko kung paano maghugas ng pinggan. Natawa naman ang dalawang kasambahay. Hindi naman po siguro aabot doon, ma'am. Habang nag-uusap kami, narinig ko mga yabag na papalapit sa dining area. Magandang umaga. Napalingon ako kay Nathan na bagong dating. Good morning. Bati ko. Naupo siya sa tapat ko at tinanggap ang tasa ng kape na inilapag ng isa sa mga kasambahay. Kamusta ang unang gabi mo rito? May kulang ba sa kwarto o may kailangan ka bang ipabago? Wala naman. Sa totoo lang masyado pang magandang kwartong ibinigay mo sa akin. Hindi nga ako sanay na may sariling sala ang silid. Ang mahalaga lang, komportable ka. Komportable naman ako pero nahihiya talaga ako sa mga kasambahay mo eh. Pakiramdam ko, pati pagkuha ko ng isang basong tubig, ayaw pa nilang ipagawa sa akin. Napatingin siya sa mga kasambahay bago muling bumaling sa akin. Sinabihan ko lang silang siguraduhing maayos ang kalagayan mo. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng kumilos. Kung naiilang ka, kakausapin ko sila para hindi ka naman mailang. Mas gusto ko yon. Sanay kasi akong gumagawa ng mga simpleng bagay. May isa pa sana akong gustong pag-usapan. Ano yon? Naisip ko sana kung maaari kang mag-leave muna sa pagtuturo mo. Hindi ko gustong mapagod ka sa pagbabiyahe araw-araw. Napailing agad ako. Hindi pwede. Bakit? Mahal kong trabaho ko. Isa pa maaga pa naman ang pagbubuntis ko. At sinabi rin ng doktor na maayos ang kondisyon ko. Kaya ko pang pagtuturo. Hindi kita pinipilit, Lily. Nag-aalala lang ako. Naiintindihan ko, pero gusto kong ipagpatuloy ang normal kong buhay hanggat maaari. Kapag sinabi ng doktor na kailangan ko na magpahinga, susundin ko yon. Tatanggapin ko ang desisyon mo. Pero may isang pakiusap lang sana ako eh. Ano yon? Kapag sinabi ng doktor na kailangan mo nang mag-leave, sana wag ka nang tumanggi. Kapag umabot na sa puntong yon, hindi na rin naman ako makikipagtalo. Pagsapit ng Lunes ay bumalik ako sa paaralan. Pagkatapos ng huling klase ay agad akong hinila ni Karen papunta sa faculty room. Ngayon mo ako kausapin ng maayos. Hindi ka na halos sumasagot sa mga chats ko nitong weekend ah. Naglipat kasi ako eh. Sa bahay na ba ni Nathan? Oo. Nanlaki ang mga mata niya. Teka lang, totoo ba? O kamusta? Gaano kalaki ang bahay niya? Natawa ako sa sunod-sunod niyang tanong. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan eh.
Mas malaki pa yata ang kwartong ibinigay sa akin kesa sa buong apartment na inuupahan ko noon. Grabe, jackpot ka talaga. Huwag mo ngang sabihin yan. Bakit? CEO, mayaman, gwapo, responsable pa. Hindi ba't swerte na rin yun? Huminga ako ng malalim bago sumandal sa upuan. Karen, hindi ganyan ang tingin ko sa nangyari. Kung pipiliin ko nga lang mas gugustuhin kong normal pa rin ang buhay ko. Papasok ako sa trabaho, uuwi sa inuupahan kong apartment, at hindi ko iisipin ang lahat ng komplikasyong to. Aminado naman akong mahirap ang sitwasyon mo. Ang ibig ko lang sabihin, mukhang hindi ka naman niya pinapabayaan. Hindi ko rin naman hinihingi ang pera niya. Ang gusto ko lang maging maayos ang lahat. Hanggang ngayon hindi pa rin madaling tanggapin kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Mabagal na tumango si Karen. Tama ka rin naman. Pasensya na kung parang biro ang dating ng sinabi ko. Okay lang, kilala naman kita eh. Seryoso, Lily? Wala ka bang naiisip tungkol sa kanya? Napangiti ako't umiling. Wala. Sa ngayon, wala akong iniisip na ganun. Matagal ko nang sinabi sa iyo na wala pa akong balak magkaroon ng boyfriend. Lalo naman ang mag-asawa. Mas gusto kong magtrabaho habang malakas pa ako. Para naman may maipadala ko kilamamat sa mga kapatid ko. Yun ang pinagtutuunan ko ng pansin bago pa nangyari ang lahat ng ito. Tapos ngayon biglang nagulang plano mo, no? Oo, kaya nga gusto kong ipagpatuloy mo ng pagtuturo eh. Kapag nasa harap ako ng mga estudyante ko, kahit papano nakakalimutan ko ang dami ng iniisip ko. Tinanguan niya ako bago marahang hinawakan ng balikat ko. Basta, ano man na mangyari, nandito lang ako ah. Kung kailangan mo na makakausap o makakasama, sabihin mo lang. Salamat. Malaking bagay na meron akong kaibigang hindi ako hinuhusgahan at handang makinig. Sabay naming iniwan ang faculty room ng hapon na yon. Habang naglalakad kami palabas ng paaralan, mas naging malinaw sa akin na marami pang pagbabago ang kailangan kong harapin. At meron ding mga taong handang samahan ako sa bawat hakbang. Makalipas ang isang buwan ay unti-unti nang naging bahagi ng pang-araw-araw kong buhay ang paninirahan sa Valencia Mansion. Nung una pakiramdam ko ay bawat galaw ko kailangang pag-isipan dahil hindi pa rin ako sanay sa napakalaking bahay at sa dami ng taong nakapaligid sa akin. Ngunit habang lumilipas sa mga linggo ay natututunan ko ring makibagay. Naging pamilyar na sa akin ang mga mukha ng mga kasambahay at hindi na rin ako gaanong naiiling tuwing kinakamusta nila ang kalagayan ko. O ano, kamusta naman ang pagiging donya mo sa bahay ni Nathan? Natatawa kong siniko ang kaibigan kong si Karen. Para ka namang timang dyan. Ano sinasabi mong donya? Bakit? Donya ka naman talaga dahil napakayaman ng lalaking yun, ano? O, ano naman? Anong naman? Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Matagal mo siyang makakasama. Kaya imposible namang hindi ka magkakaroon ng damdamin para sa kanya. Hindi ko alam pero hindi ko pa naman kasi siya nakikilala masyado. Hindi naman kami nag-uusap palagi. Kaya hindi ko pa alam kung ano ba talagang ugali niya. Pero sa nakikita ko naman, mukhang mabait siya. Pustahan tayo. Magagawa mong mahalin ng lalaking yon. Sabi niya sabay hagik-hik. Ewan ko, siguro kung talagang magiging mabait siya. Natatawa ko na lang nasabi. Dumaan pa ang mga araw. Mas naging regular na rin ang mga check-up ko sa ospital. Ayon sa doktor ay maayos ang kalagayan ko at normal ang paglaki ng sanggol. Kaya pinayagan pa rin akong magpatuloy sa pagtuturo. Basta hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Dahil magkaiba ang oras ng pag-uwi namin, madalas ay gabi ko na lamang nakikita si Nathan. Karaniwan, pagod itong dumarating mula opisina. Ngunit kahit ganun hindi nawawala ang ugali nitong tanungin kung kamusta ang araw ko. At kung may sinabi bang bago ang doktor. Napansin ko ring hindi ito umuuwing walang dala. Isang gabi, may dala itong 2 kahon ng iba't ibang prutas. Nakita ko to habang pauwi. Sabi ng doktor mas mabuting kumain ka rin ng sariwang prutas. Nagpasalamat ako at inilagay ng kusinero ang mga yun sa kusina. Sa susunod kapag may nakita pa akong mga prutas, bibilhan ulit kita para healthy si baby. Hindi ka ba naaabala niyan dahil syempre pagod ka na sa trabaho mo? Hindi.
Dahil saglit lang namang bumili ng prutas. At isa pa, para rin naman sa inyo yan ng anak ko. Kung hindi kita aalagaan, papaano naman ang magiging anak ko, di ba? Ikaw ang nagdadala sa anak ko, kaya dapat lang naalagaan kita. Napalunok ako sa sinabi niyang yon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kung anong init sa puso ko. Kinabukasan naman ay iba't ibang whole wheat bread at yogurt ang dala nito. May nagsabi sa akin na baka gusto mong subukan ng mga ito. Kung hindi mo magugustuhan, wag mong pilitin ang sarili mo, ha? Mukhang masarap yan, kaya susubukan ko, pero bakit ka pa nga pala bumili nito? Siyempre, naisip kita kaya bumili ako. Sandali akong natahimik at napaiwas ng tingin sa sinabi niya. Sa bagay para din kay baby yan. Oo, kasi palagi ko kayong naiisip na dalawa. Hindi siya nagsasalita ng marami. Hindi ito mahilig magbigay ng mahahabang paliwanag. Sandali lang kaming nag-usap bago nito iniabot ang mga binili, bago umakyat sa silid upang magpahinga. Unti-unti kong napansin na malayo ang tunay nitong ugali sa madalas kong mabasa noon sa mga balita. Ang CEO na inilalarawan ng media bilang malamig, istrikto at mahirap lapitan ay iba sa lalaking araw-araw kong nakakasalamuha sa iisang bahay. Hindi to pala biro, ngunit marunong tong makinig. Hindi rin to pala utos sa mga tao at maayos tong makitungo sa lahat ng empleyado sa bahay. Isang hapon habang nagmemeryenda kami, napatingin ako sa manggang hinog na nasa mesa. Ewan ko ba? Natatawa kong sabi kay Aling Rosa. Bigla tuloy akong naglihis sa manggang hilaw na may bagoong. Sasabihin po natin kay kusinero. Wag na, nabanggit ko lang naman. Hindi ko na yun muling inisip. Kinagabihan, halos 8:00 na nang dumating si Nathan. Katatapos ko lang uminom ng gatas kaya't pumasok siya sa dining room na may bitbit na maliit na paper bag. Dumaan ako sa palengke. Sabi niya habang inilalapag ang bag sa mesa. Pagbukas ni Aling Rosa nito ay bumungad ng ilang pirasong sariwang manggang hilaw at isang garapon ng bagoong. Napatingin ako kay Nathan. Hindi ba sinabi mo kaninang gusto mong kumain nito? Nagulat ako. Nakarating pala sa iyo yun? Tumawag si Aling Rosa. Nasa daan na rin naman ako pa uwi kaya't dumaan na ako. Hindi ko napigilang mapangiti. Salamat. Walang anuman, pero wag sobra. Sundin pa rin natin ang payo ng doktor. Oo naman. Marahan siyang tumango bago dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig. Habang pinagmamasdan kong paper bag na nasa mesa, naisip kong minsan hindi pala kailangang maging madaldal ang isang tao upang maipakita na nakikinig siya. Sa loob ng isang buwan, nakita ko ang mga simpleng kilos ni Nathan ay hindi tugma sa imahe nitong nababasa ko noon sa mga pahayagan. Mas pinipili nitong ipakita ang malasakit sa pamamagitan ng mga ginagawa kesa sa mga salitang sinasabi. Nathan's point of view. Hindi ko na malayang 3 buwan na pala kaming magkasama ni Lily sa iisang bubong. At sa 3 buwan na yun, hindi ko mapigilan ang sarili kong humanga sa kanya. Sa totoo lang, inakala kong tuwang-tuwa siya dahil siya nang naging surrogate mother na para bang naging advantage niya yun para humingi ng kung ano-ano sa akin. Pero nagkamali ako dahil hindi pala ganong klase ng babae si Lily. Ako pa nga ang kusang nagbibigay sa kanya ng mga pwede niyang hingiin sa akin. Baka gusto mo ng cake kahit paminsan-minsan lang. Wag na, ayos na ako sa cupcake na binili mo sa akin kahapon. Ang sarap nga nito at nalaman kong ang mahal pala. Nakakaloka naman, ayos lang naman sa akin kahit mumurahin. Hindi pwedeng mumurahin ang ibibigay ko sa'yo. Dahil para saan pang perang meron ako kung gano'n naman palang bibilhin ko? Syempre, nahihiya rin ako At bakit kailangan mo pang mahiya sa akin? Ako nga ang dapat mahiya sa'yo dahil unang-una sa lahat. Ako ang may kasalanan at responsibilidad ng nangyari sa'yo. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo, pero hindi mo lang sinasabi sa akin. Kaya dapat lang alagaan kita. Nakita kong pamumula ng kanyang pisngi bago tumalikod. Oo na, sige na. Maraming salamat sa mga binibigay mo dahil talagang nagugustuhan namin ni baby. Napangiti na lamang ako at hindi maiwasang maging masaya.
dahil natutuwa ako sa tuwing napapangiti ko siya. Sumunod na araw, maaga akong dumating sa opisina dahil sunod-sunod ang meeting na nakaschedule para sa araw na yon. Habang binabasa ko mga dokumentong inihanda ng sekretarya ko, ay may marahang kumatok sa pintuan. "Sir, may bisita po kayo," sabi ng sekretary ko. "Sino?" "Si Miss Isa Fernandez po." Bigla akong napakunot ng noo. Ilang taon na rin mula nang huli kaming magkita, kaya wala akong maisip na dahilan kung bakit siya naririto. "Papasukin mo." Pagkabukas ng pinto ay pumasok si Isa na may bahagyang ngiti sa labi. "Hi Nathan." Hindi ako ngumiti. "Anong kailangan mo?" Huminga siya ng malalim bago umupo sa tapat ng mesa ko. "Pwede ba tayo mag-usap?" "Pwede naman. Tsaka sana pakibilisan ang sasabihin mo dahil wala akong oras para sa'yo." Bigla siyang napakurap sa sinabi ko na para bang nagulat. Kung nung una, hindi ko siya magawang mapagsalitaan ng kung ano-ano o di kaya masasakit na salita. Ngayon ay gustong gusto ko nang gawin yon dahil sa ginawa niyang panduloko sa akin. "Nathan, alam kong marami akong pagkakamali noon. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko na mababawi pang nakaraan." Dugtong niya. "Pero gusto kong magsimula ulit. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon handa akong gawin ang lahat para maayos to." Wala akong anumang naging reaksyon. "Nathan, di ba gusto mo noon na magkaroon ng pamilya? Handa na ako ngayon. Handa na akong magkaroon tayo ng anak." Mariin kong ipinatong ang hawak kong ballpen sa mesa. "Isa, tapos na ang usaping yun." "Nathan, pakinggan mo naman ako." "Napakinggan ko na mga sinabi mo pero wala akong pakialam dun." Tumayo ako at matalim na tumingin sa kanya. "Nung panahong kailangan kita, ikaw mismo ang piniling sirain ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Hindi ang kawalan ng anak ang dahilan kung bakit natapos ang relasyon natin. Natapos tayo dahil pinili mong lokohin ako." Kumurap siya ng maraming beses habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Hindi na mababago ng paghingi mo ng tawad ang nangyari." "Nathan." "Wala ka nang babalikan. Ano mga akala mo sa akin? Baliw na baliw pa sa'yo?" "Nathan, wala naman akong sinabing baliw na baliw ka pa sa akin Pero sana naman bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka ulit. At itama ang mga pagkakamali ko." Malakas akong natawa dahil kahit hindi biro ang sinabi niya, talagang nakakatawa yun. At nagmumukha lang siyang tanga sa paningin ko. "Talagang pinapatawa mo ko At saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin sa akin yan? Sobrang kapal ng pagmumukha mo. Walang kasing kapal ang pagmumukha mo para sabihin pa sa akin yan." "Nathan, please maniwala ka naman sa akin Nagsasabi ako ng totoo. At handa akong pagbayaran ng lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Kahit nga gawing alipin mo ko ayos lang sa akin. Basta magkabalikan lang tayong dalawa. Napagtanto ko kasing naiiba ka palang magmahal sa mga nakilala ko." "Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin dahil baka magdilim lang ang paningin ko at makalimutan kong babae ka." Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto ay napabuntong hininga ko. Mariin akong napailing dahil hindi pa rin pala talaga siya nagbabago. At ngayong kinarma na siya, sa akin siya lumalapit dahil wala na siyang ibang malalapitan. At hindi na ako magsisinungaling pa dahil tuwang-tuwa akong nakapaghiganti na rin ako sa kanya sa pamamagitan ng karma. Lily's point of view. Hindi ko na malayang lumipas sa mga buwan. Pakiramdam ko ay kahapon lamang ng una kong maramdaman ang mahinang pagsipa ng batang nasa sinapupunan ko. Ngunit ngayon, sinabi na mismo ng doktor na anumang araw ay maaari na akong manganak. Noong nakaraang araw ay magkasama kaming nagpunta ni Nathan sa ospital para sa huli kong check-up. Matapos akong suriin, ngumiti ang doktor at sinabi na maayos ang lagay naming mag-ina. Healthy ang baby, fully developed na siya. Kaya anumang araw mula ngayon maaari ka na mag-labor. Hindi ko napigilang mapahigpit ang kapit ko sa manggas ng suot kong damit. Kahit matagal ko nang hinihintay ang araw na yun, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko. Takot ako sa sakit na maaari kong maranasan at sa lahat ng maaaring mangyari. Napansin yun ni Nathan, kaya't agad niyang hinawakan ang kamay ko. Huwag kang matakot, Lily.
Mahina niyang sabi habang pinipisil ang kamay ko. Kasama mo ko hanggang sa huli. Napangiti ako kahit pilit. Sa loob-loob ko, paulit-ulit kong sinasabing kailangan kong maging matatag. Hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para na rin sa anak na ilang buwan kong inalagaan sa aking sinapupunan. Makalipas ang isang araw, madaling araw pa lamang ay nagising ako dahil sa kakaibang pakiramdam. Akala ko nung una ay karaniwang pananakit lamang ng tiyan. Ngunit ilang segundo pang lumipas, ay may naramdaman akong mainit na likidong dumaloy sa aking mga hita. Nanlaki ang mga mata ko. Nathan! Bahagya akong napahawak sa aking tiyan habang pilit na bumabangon sa kama. Nathan! Agad siyang nagising at mabilis na lumingon sa akin. Nang makita niyang basa ang kumot at nanginginig ako sa kaba, halos namutla ang kanyang muka. Lily, pumutok na bang panubigan mo? Tumango ako habang napapapikit sa panibagong paghilab ng aking tiyan. Hindi ko alam, pero sobrang sakit. Hindi na siya nag-aksaya ng kahit isang segundo. Dali-dali niya akong inalalayan habang nanginginig ang mga kamay niyang kinukuhang nakahanda naming hospital bag. Relax lang, huminga ka ng malalim. Dadalhin na kita sa ospital. Ramdam kong pagmamadali niya. Halos hindi na niya alam kung ano uunahin habang paulit-ulit akong kinakamusta. Kahit siya'y halatang kinakabahan, pilit niya pa ring pinapakita sa aking kalmado siya upang hindi ako mas lalong matakot. Hindi nagtagal ay naroroon na kami sa ospital. Mabilis akong isinugod sa delivery room habang naiwan si Nathan sa labas. Habang papalakas ng papalakas ang bawat paghilab, pakiramdam ko'y unti-unting nauubos ang lakas ko. Ngunit sa bawat pagkakataong gusto ko nang sumuko, ay naiisip kong anak na ilang sandali na lamang ay makikita ko na. Ilang oras din ang lumipas bago tuluyang narinig sa buong silid ang malakas na pag-iyak ng isang sanggol. Parang biglang nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Napangiti ako habang inilalapit ng nurse ang isang malusog na lalaking sanggol sa akin. Congratulations! It's a healthy baby boy! Nanginginig ang mga kamay kong marahang hinaplos ang maliit niyang pisngi. Napakaliit niya, napakaputi ng balat at mahigpit na nakapikit habang umiiyak. Hindi ko na malayang tumutulo na pala mga luha ko. Makalipas ang ilang sandali ay pinapasok na si Nathan. Pagkakita pa lamang niya sa amin ay agad siyang natigilan. Nakatitig siya sa aming mag-ina na parabang hindi makapaniwalang totoo ang lahat. Unti-unting namula ang kanyang mga mata bago tuluyang pumatak ang mga luha niya. Hindi ko pa siya kailanman nakitang umiyak ng ganon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang hindi inaalis ang tingin sa aming anak. Salamat. Paus niyang bulong. Maraming salamat, Lily. Yumuko siya't mahigpit akong niyakap. Maingat na hindi ako masasaktan. Ramdam kong panginginig ng kanyang katawan. Hindi yun luha ng kalungkutan. Luha yun ng isang lalaking punong-puno ng saya. Napapikit ako habang gumaganti ng yakap. Sa mga panahong magkasama kami, hindi ko na malayang unti-unti na pala siyang nagiging bahagi ng buhay ko. Ang bawat pag-aalaga niya, ang walang sawang pag-aalalay, ang pananatili niya sa tabi ko sa mga panahong kailangan ko siya. Lahat ng yon ay unti-unting bumubuo ng damdaming pilit kong itinatanggi. Ngunit sa sandaling yon, habang yakap niya ako at magkatabi kaming pinagmamasdan ng aming anak, wala na akong maikakailang kasinungalingan sa sarili ko. Mahal ko na si Nathan. At pagkatapos ng ilang buwang magkasama kami, naramdaman kong kumpleto ang puso ko. Habang magkahawak ang aming mga kamay at kapwa nakatingin sa munting buhay na siyang naging pinakamagandang biyayang dumating sa amin. 3 buwan nang lumipas mula nang isilang ko ang aming anak. Mabilis na lumipas ang bawat araw dahil halos ang buong oras ko'y nakalaan sa pag-aalaga sa kanya. Unti-unti na rin akong nakababawi mula sa panganganak at mas lalo kong nakikita kung gaano kabuting ama si Nathan. Kahit gaano siyang kaabala sa trabaho, hindi lumilipas ang isang araw na hindi niya kinakarga ang aming anak. Pinapatahan kapag umiiyak o kaya naman kinakamusta kaming dalawa. Sa kabila ng lahat ng ipinapakita niyang kabutihan, may isang tanong pa ring paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Ano nang mangyayari sa akin?
Nung una pa lamang ay malinaw na ang kasunduan namin. Kailangan lamang niya ng isang anak. Nang makuha niya na ang gusto niya, wala na akong dahilan upang manatili pa sa tabi niya. Ilang beses ko nang sinubukang ihanda ang sarili ko sa posibilidad na isang araw, sasabihin niyang maaari na akong umalis. Masakit man, ipinapaalala ko sa sarili kong wala naman talaga akong karapatang umasa. Lalo pat aksidente lang naman na mabuntis ako. At isa lamang yung pagkakamali ng ospital. Isang gabi, mahimbing na natutulog ang aming anak sa kanyang crib habang tahimik akong nakaupo sa maliit na sofa sa loob ng silid. Hindi ko namalayang nakatulala na pala ako sa bintana hanggang sa marinig kong bumukas ang pinto. Kagagaling lang ni Nathan sa trabaho. Agad siyang lumapit sa akin. "Bakit gising ka pa? Akala ko natutulog ka na." Ngumiti ako ng tipid. "Hinihintay lang kitang makauwi." Napangiti rin siya bago umupo sa tabi ko. Ilang sandali kaming parehong natahimik. Akala ko pagod lamang siya kaya't hindi nagsasalita. Ngunit maya-maya, marahan niyang hinawakan ang magkabilang kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Mainit ang mga palad niya at mahigpit ngunit maingat ang pagkakahawak niya sa akin. "Lily." Mahina niyang tawag. "Bakit?" Huminga muna siya ng malalim na para bang pinag-iisipan ng bawat salitang sasabihin. "May gusto kong sabihin sa'yo, pero matagal ko nang hinihintay ang tamang pagkakataon." Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay alam ko na ang sasabihin niya. "Lily, noong una, ang totoo nasa isip ko lang magkaroon ng anak. Akala ko sapat na yun para maging masaya ako. Akala ko kapag may anak na ako, wala na akong hihilingin pa." Tumigil siya sandali bago marahan akong tiningnan sa mga mata. Pero mali ako. Napakurap ako habang sobrang bilis ang tibok ng puso ko. "Hindi ko na malayang habang magkasama tayo, habang inaalagaan mo ang anak natin at habang araw-araw kitang nakakasama, unti-unti kitang minahal. Hindi ko na kayang isipin ang bahay na ito nang wala ka. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na hindi ikaw ang kasama ko. Ikaw ang naging tahanan ko, Lily." Pakiramdam ko'y biglang huminto ang mundo ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko inaasahang maririnig ang mga salitang yon mula sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ko. "Nathan!" Marahan akong napailing. Akala ko, kapag nakuha mo na ang gusto mo, paalisin mo na ako." Agad niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa mga kamay ko. "Paano kita mapapaalis kung ikaw ang gusto kong makasama habang buhay? Paano kita palalayuin kung ikaw ang babaeng mahal ko?" Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Akala ko, hindi mo ko kayang mahalin." "Ikaw lang ang minahal ko ng ganito," sagot niya habang marahan niyang pinupunasan ang mga luha ko. "At gusto kong itama ang lahat ng pagkukulang ko. Gusto kong ibigay sa iyo ang pangalan ko hindi dahil ikaw ang ina ng anak ko, kundi dahil ikaw ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda." Maya-maya'y may inilabas siyang maliit na velvet box mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Dahan-dahan niya yung binuksan. Isang napakagandang singsing ang kumikislap sa ilalim ng ilaw. "Lily, handa ka bang pakasalan ako?" Napahawak ako sa aking bibig habang sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Akala ko hanggang pangarap na lamang magkaroon ng isang taong pipili sa akin at mamahalin ako ng buong puso. Paulit-ulit akong tumango. Oo Nathan, pakakasalan kita." Lumuwag ang kanyang ngiti na para bang nabunutan siya ng napakalaking tinik sa dibdib. Marahan niyang isinuot ang singsing sa aking daliri bago niya hinaplos ang aking pisngi. "Mahal na mahal kita, Lily." Hindi ko na napigilan ng sarili. Mahal na mahal din kita, Nathan. Noon pa man natatakot lang talaga akong aminin dahil akala ko masasaktan lang ako. Hindi na siya nagsalita. Sa halip ay marahan niya akong hinalikan sa labi. Hindi yun isang nagmamadaling halik. Punong-puno yun ng pagmamahal, pangungulila, at pangakong hindi na niya ako kailanman bibitawan.
Nang maghiwalay ang aming mga labi, ay muli niya akong niyakap ng mahigpit. Sa pagkakataong yon, alam kong hindi na kami pinagbuklod dahil lamang sa aming anak. Pinagbuklod kami ng pagmamahal. Ilang buwan pang lumipas ay dumating ang araw ng aming kasal. Isa yung engranding seremonya na dinaluhan ng mga kilalang negosyante, kaibigan ni Nathan at mga taong naging bahagi ng buhay namin. Napapalibutan ng libu-libong puting rosas at sariwang bulaklak ang napakalawak na hardin kung saan ginanap ang kasalan. Kumikislap ang malalaking chandelier na nakasabit sa ilalim ng isang eleganteng glass pavilion habang tumutugtog ang isang orkestra na mga awiting nagbibigay ng napakabanayad at romantikong himig sa buong lugar. Suot ko ang isang napakagandang puting gown. May mahabang belo at maselang burda na mga kristal na kumikislap sa bawat tama ng liwanag. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo, natatakpan ng puting bulaklak, nakikita kong nakatayo si Nathan sa dulo. Suot ang isang eleganteng itim na tuxedo. Hindi niya inaalis ang tingin sa akin at kitang-kita ko ang labis na saya sa kanyang mga mata. Nang tuluyan akong makarating sa kanyang harapan, ay marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Napakaganda mo. Ikaw rin, ang gwapo mo. Habang isinasagawa ang seremonya, hindi kami halos magkahiwalay ng tingin. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng sumpaan, ay buong puso naming ipinangako na sa anumang pagsubok na dumating ay hindi namin bibitawan ng isa't isa. Isinuot niyang singsing sa aking daliri. Kasunod nun ay sinuot ko rin ang singsing sa kanya. Nang ideklara kaming mag-asawa, umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan ng lahat ng naroroon habang sabay-sabay na bumuhos ang puting rose petals mula sa itaas. Marahan akong hinila ni Nathan palapit sa kanya. Mrs. Valencia, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Huwag kang mag-alala, nakangiti niyang bulong. Araw-araw kong ipapaalala na hindi ito isang panaginip. Pagkatapos ay marahan niya akong hinalikan sa labi habang patuloy ang palakpakan at pagbati ng aming mga bisita. Malakas lang akong tumawat pagkatapos niyakap siya. Oo na, ibang klase talaga manifesting mo. Pero maraming salamat dahil naging mabuti kang kaibigan sa akin at nakikinig ka palagi sa mga ikinikwento ko sa'yo. Walang anuman, basta palagi ako nandito para sa'yo. Lumapit ako kay Nathan at saka napangiti. Habang magkahawak ang aming mga kamay at nakangiting pinagmamasdan ng aming munting anak na karga ng kanyang yaya. Napagtanto kong ang babaeng minsang natakot na maiwan at hindi mahalin, ngayon ay may sarili ng pamilya na binuo sa pagmamahalan, pagtitiwala at pangakong mananatili habang buhay. Wakas!